naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin na pirmahan yung alanganin. Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na huwag tayo mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng project. Insertion na ginawa ay hindi naman kasama yun sa budget request. So, ano ngayon yung mga yan? Kung talaga bang kailangan, baka yung iba hindi naman kailangan ba pwedeng i-defer? I cannot give you the details yet because that was, that is what we are doing. We're going through item by item, line by line, to see what is priority and what is not. The appropriate program of work, hindi walang appropriate na documentation, hindi maliwanag kung saan pupunta ang pera. Kaya't yun ang liliwanagin natin. Huwag nating bitawan. Bakit delikado ang 2025 budget para kay Pangulong Bongbong Marcos? Ngunit may mas malalim na problema na hindi pa binabanggit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ano ang kanyang ginawa para maresolba ito? May isang kontrobersyang tila hindi nawawala sa balita, ang usapin ng 2025 General Appropriation Act o GAA. Mula sa Senate hearings hanggang sa pahayag ng Pangulo mismo, tila may isang malaking panganib na nakatago sa pagitan ng mga pahina ng budget na ito. Ngunit ano nga ba ang tunay na banta rito at bakit nagbabala mismo si Senadora Amy Marcos tungkol dito? Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Ayon kay Senadora Amy Marcos, ang 2025 budget ay hindi lamang kontrobersyal kundi isang napakasamang budget. Sinabi niya ito bilang babala hindi lamang para sa taong bayan kundi pati na rin sa kapatid niyang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Do not lead my brother to harm, panawagan niya kay Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangadaman. Isang simpleng pahayag ngunit puno ng bigat. Ngunit bakit ganito na lang ang kanyang pangamba? May mga bahagi ng budget na tila may bahid ng pagmamadali o kawalan ng malinaw na layunin. Isa na rito ang pagkakalta sa budget ng Department of Education ng halos 12 billion pesos, pati na rin ang kawalan ng pondo para sa PhilHealth subsidy. Ang tanong, pagmamadali o pag-iingat? Habang maraming senador ang nananawagan ng muling pagsusuri, sinabi ni Pangulong Marcos na kailangan niyang tiyakin na ang 2025 budget ay magbibigay prioridad sa mahalagang proyekto mo. Tapos na sa Kongreso, so it's up to us now to look at the items and to see what are appropriate, what are relevant, and what are the priorities, ani pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit bakit tila hindi sapat ang line item dito? Sabi ng Pangulo, kailangan niyang busisiin ang lahat ng insertions o dagdag ng pondong isinama sa budget. Ang problema, ilan sa mga proyektong ito ay tila walang malinaw na plano o dokumentasyon. Ngunit ito ang panganib. Ito ang punto kung saan nagiging mas kritikal ang usapin. Sinabi mismo ni Senadora Amy na ang for later release system ng DBM ay nagiging instrumento upang pilitin ang mga opisyal na magmakaawa para sa pondo. Kung ganito ang sistema, sino ang makikinabang? Ang mamamayan ba o ang iilang nasa kapangyarihan? Ngunit hindi lamang maling sistema ang kailangang bantayan. May mga lider sa bansa na tila gustong ilagay si PBBM sa kapahamakan. Mga sakim sa kapangyarihan at pera na ang tanging iniisip ay ang pansariling interes. Ngunit hindi sila basta-basta makakalusot. Alam ng Pangulo kung sino ang may tunay na naglilingkod sa bayan at kung sino ang nagbabalat kayo. Sa kabila ng mga intriga, nananatili siyang matatag at matalino, hindi nagpapadala sa mapanlinlang na impluwensya. Kahit kailangan mag-ingat na maingat tayo kasi yung ginagastos dyan ay hindi naman karamihan pero meron dyan utang, ani pa ni Pangulong Marcos.
Habang ang iba ay nagmumungkahi ng simpleng pag-aproba o veto, may mas malalim na plano si Pangulong Bongbong Marcos. Sa halip na magpadalos-dalos, binigyang diin niya ang pangangailangang tiyakin na ang bawat piso ay mapupunta sa tama. Sa ganitong hakbang, makikita ang kanyang pagiging maingat at tapat sa tungkulin. We need to ensure that every spending will bring returns, not just debts. Ang kanyang katalinuhan ay ang ating sandata laban sa mga balakid. Habang may mga nagtatangkang sirain ang kanyang pamumuno, nananatili siyang nakatuon sa layunin, ang kabutihan ng sambayanang Pilipino. Ano ang iyong papel? Bilang mamamayan, hindi natin maaaring ipikit ang ating mga mata. Kailangan nating bantayan ang bawat hakbang, ang bawat desisyon, pero narito rin ang ating lihim na sandata, isang pangulo na hindi basta-basta nagpapadala sa impluwensya at syempre sa gabay ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong, hahayaan ba natin magpatuloy ang maling sistema o sasamahan natin ang ating Pangulo sa pagtutuwid nito? Alam nating matalino ang ating Pangulo, ngunit ang tagumpay ng anumang lider ay nakasalalay din sa suporta ng taong bayan. Gawat 20 verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong katawan na itinakda sa inyong kalinga ng Espiritu Santo. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng dugo ng kanyang sariling anak. Ang mga lider ng bansa ay tinalaga upang maglingkod at pangalagaan ang mga mamayan. Tulad ng isang pastol sa kanyang kawan, ngunit sa bawat sistema may mga panganib ng kasakiman at maling gawain na nagbabantang sumira sa layunin ng pamahalaan. Sa harap ng ganitong hamon, kinakailangang magpakita ng talino, tapang at integridad ang lider tulad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kanyang misyon ay masigurong ang bawat desisyon ay para sa kabutihan ng bayan. Sa kabila ng mga tukso at balakid, naway magsilbing inspirasyon ang talatang ito upang tayo rin bilang mamamayan ay maging mapagbantay at manalangin para sa ating mga lider upang sila'y mamuno ng may takot sa ating Panginoong Diyos at may malasakit sa ating kapwa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, na siyang umiibig sa buong sanlibutan, na siyang nangangalaga sa lahat ng mga tao, maging ang mga Pilipino. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong magbulay-bulay sa iyong banal na salita at sa mahalagang paksang ito. Pinapanalangin namin ang aming mga lider o aming Panginoong Diyos, lalo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nabigyan niyo po siya ng karunungan, tapang at kalakasan upang harapin ang lahat ng hamon ng pamamahala. Tulungan niyo po siyang manatiling tapat sa kanyang layunin na pangalagaan ang bansa at itaguyod ang kapakanan ng bawat Pilipino. Naway mapanatili niyang bukas ang kanyang puso at isipan sa iyong gabay upang makita niya ang tamang landas na dapat tahakin. Pukawin niyo rin po ang aming Panginoong Diyos ang konsensya ng mga may sakim na layunin upang sila'y magbago at mas piliin ang kabutihan. Para sa mga nanonood at nakikinig sa nilalamang ito, ipagkaloob mo po sa kanila ang pagkakaisa, kaalaman at malasakit upang sila'y maging mapagbantay at aktibong tagapagtaguyod ng tama at makatwirang pamahalaan. Gabayan niyo po ang bawat isa sa pagganap sa kanilang responsibilidad bilang mamamayan, bilang mga anak po ninyo, at bilang mga Pilipino. Sa iyo lamang namin itinataas ang aming panalangin at hinihiling namin ito sa pangalan ng iyong anak na walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus na siyang aming Panginoon at tagapagligtas. At salamat sa pagdinig ng aming panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami o aming Panginoon Diyos sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.